Pero kung susuriin po natin ang pambansang budget natin mga kapatid, Brad Jeff, just give me a few seconds lang, no? Para bago tayo bumitaw sa isyong ito. Itong kakulangan natin, halimbawa nga po, no, doon sa sinasabi ko po na bahagi mismo ng pag-aaral, kapal po ng libro eh. Dito po yung nakababahala kasi nga pinag-uusapan natin dito, ano po, ay henerasyon na paparating. Kasi po sa ngayon, doon sa EDCOM, kumbaga baby girl, kung meron pong panic button na dapat pindutin, pindutin mo na ngayon. Ngayon pa lang. Kasi po nakababahala ang report eh. Na bahagi na nalaman po ng EDCOM kung gaano kabigat ang problemang kinakaharap natin sa ngayon. Opo, yun ang title po no nung naturang libro Baby Girl. Oo. Ay sa title pa lang, talagang kakabahan ka na mismo, mga kapatid. Dahil sinasabi nila kung ano ang mga sakit, no? Yes, the Second Congressional Commission on Education, yung Year 1 Report 2024, Miss Education, the Failed System of Philippine Education. Miss Education, Miss the Education, failed. the Failed System of Philippine Education. That's their Year 1 report. Ito pong binabanggit ni Manong Ted is EDCOM 2 na. Fixing the foundations, a matter of national survival. Kapatid, nakababahala na po eh. Di ba? Oo, kasi nga po, ito na po yung susunod na mga manggagawa natin. Ito na po yung susunod na mga leader ng bayan natin. Na pagkakaitan po ng edukasyon, itong mga batang ito sa napakaraming kadahilanan, pero may paraan to solve this, at yun ang laman ng EDCOM. Ang EDCOM po, congressional po ito na Education Committee sa Oversight Committee, pero dito po may mga taga-pribadong sektor na ito po ang kanila talagang expertise, no, sa academe. Mga educators po ito na nagtulong-tulong para gumawa ng report na ito. Doon po klarong-klaro na. Kaya pag pinag-usapan natin ang kakulangan sa pera, doon ka lagi magtataka eh. Kakulangan sa pera, lagi naman kulang ang pera, pero yung pera bang nandidiyan, ginagamit ba sa tama? At may mga napaparusahan ba sa mga nagwawaldas nito, sa mga bumubulsa nito? Yun pong masakit dito eh. Yung pong, ito pong computerization na ito, itong mga laptop na ito, magandang halimbawa yung nagdaang administrasyon. Panahon po ito ni Briones, mga kapatid, kung saan po nalantad naman ang katotohanan doon, na bumili sila ng pagkarami-raming laptop overpriced na hindi pa nagamit. Outdated pa. Saan ka naman nakakita ng laptop na halos 60,000 pesos ang isang piraso pero hindi mo magamit ng teachers? Hindi po ba? At yung responsable dito ng mga tao, naandyan pa po mga kapatid, pag-alagala lang at nangyayabang pa. Hindi po ba? Pakuya-kuya ko eh. Hindi po ba? Yan ang mga nakakainis dito eh. Tapos sasabihin natin, kulang sa budget. Ninahanakaw kasi pera eh. Hindi ba? Yung pong school buildings, di matapos-tapos na school building yan. Di ba? Pinakamalaking budget po ang DepEd, of course, no? Pero ang pinakamalaki din kaya na ninanakaw ay saan? Di po ba? Kaya hanggang dyan lang muna po ako at medyo na naman po tayo dito na naman. Oo. Pero di ba maiinis ka? Na lagi pong sinasabi kulang sa pera. Kaya nga pati pera ng PhilHealth para sa kalusugan, kinuha pa rin nila. Para saan? Pampatayo daw ng tulay, pampatayo daw ng kalsada, pambili ho nila ng cat's eye, pambili nila ng roller. Di ba? Pang nakaw nila. Po, nasabi ho ninyo. Opo. Thank you po sa inyong panahon. Sabi ho ninyo, tignan natin kung gaano ka-epektibo itong alternative learning na maaring ipatupad. Pero, Yusek, kalalabas lang po ng EDCOM 2 report. Diba? At doon po sinasabi na ho, klaro, na yung pong pandemic-induced learning, yung pandemic time, yung pong pandemic, nagbunga ng learning loss na napakalaki sa pag-aaral na ito. Yung pong sinasabi ng mga alternatibong ito, yung mga video na ganyan, yung mga modules, yung pong online, sadya po talagang nagbigay ng napakalaking pagkukulang para po sa kaalaman ng ating mga estudyante. Paano po natin matutugunan yung sinasabi nyo na aalamin nyo pa lang po
yung pong yung efficacy po nitong ganito pong proseso ng learning? Yeah, Manong Ted, yung po kasing pandemic talagang halos 1, 2 taon na hindi po talaga nakapagklase, no? Mm-mm. So ngayon po ang pagbalik po natin after pandemic, Mm-mm. hindi naman po talagang matagalan, no, yung mga suspension of classes natin. So ang gusto po natin tignan, yung pong ginagawa nating alternative delivery mode, Mm-mm. doon sa mga maiikling panahon na nagsususpinde ng klase, Opo. titignan po natin kung ito po ba ay nakakadagdag doon sa efficacy ng pag-aaral ng ating mga bata habang sila ay nasa loob ng classroom. So, Manong Ted, mahirap po kasi kumpara Opo. na nung pandemic talagang Opo. wala po halos Iba yun. face-to-face Opo. classes. Sige. Opo. Talaga pong iba yung pandemic. Sige. So, iwan natin yung pandemic time. Still, puntahan natin yung EDCOM2 report. Yung EDCOM2 report, sir, ito po, kung inyo na po itong nabasa. Sinasabi din dito, no, sa mga nagdaan na mga disasters, kasama po dito yung pong itong mga tag-init na naranasan po at walang pasok. Ang dami po ng school days loss, no? Particularly po sa mga region na ito, sa Cordillera, 35 out of 80 school days. Cagayan Valley, 33. Ilocos Region, Calabarzon, 31. Central Luzon, 29. Bicol, 22. Metro Manila, 20. Mimaropa, 16. Sabi po ng EDCOM, ito pong mga nawala na mga school days na ito equivalent ng half a year of learning. So, tanggalin natin yung COVID-19 pandemic era. Ito ngayon, bago na po ito. So talaga pong klaro dito po sa sinasabi ng pag-aaral mismo na kinomisyon ng ating pong gobyerno na ito pong kawalan ng mga klaseng ito ay nagbibigay po ng napakalaking learning loss. So to address po the question sa sinasabi po ninyo ng mga tugon ngayon, ano po ang mas kumbaga mas magiging permanente ho dito? Kung meron man sa ngayon po na solusyon dito po sa madalas po na pagsususpindi ng klase. Maliban doon sa mga binabanggit po ninyo ng mga alternatibo. As in, we have to live with this situation, paano kaya? Manong Ted, again, number one, no, yung pong alternatibong pamamaraan na binabanggit po natin ay talagang dapat pansamantala po lamang. Opo. Ang talaga pong importante ay sa madalit na panahon ay makabalik po ang ating mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Opo. So yun po yung talagang gusto natin mangyari. Hindi po tumagal ang suspensyon ng klase or suspensyon ng face-to-face klase. Kumbaga, Manong Ted, yung pong ginagawa natin is just to mitigate na habang talagang hindi pwedeng pumasok ang bata sa loob ng paaralan, hindi po meron pong ginagawa ang bata habang sila ay nasa kanilang mga tahanan.